Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you, February 16 to 28, 2025. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Aris, kunin mo lang sa'yo at itapon ng hindi sa'yo. Magkaiba ang general reading, magkaiba rin ang personal reading. Lagi nyo tatandaan nyo, pag hindi nyo naintindihan, i-research nyo sa Google, okay? Pag hindi naman nag-connect sa'yo at hindi nangyari sa'yo, ibig sabihin, hindi mo energy ang nakuha natin. Yun na is kailangan natin i-respeto kung kanino itong energy, no? Maaring vice versa, ha? Tatandaan mo, vice versa tayo. Pag hindi talaga sa'yo, napakaraming energy sa mundong ito. Nangyayari, or mangyayari pala. We have the shark, take care, or there will be a loss of material wealth. You need to take care, o hindi, may mga mawawala sa'yo. And we have the moon. Andito rin yung sitwasyon na may mga changes na mangyayari sa buhay mo. Kung titignan mo kasi sa moon, this is a problem. No, maaring may mga emotions, you're feeling emotions, may mga pinag-iisipan ka gabi-gabi, may mga problema na pinag-iisipan ka, kasi problema to eh. No? Na maaring magkakaroon ng mga ganun, o may mga pinagdadaanan ka na talaga na ganun. So nakita ko dito. Kung saan mga aspeto ng buhay mo yan. Ito natin siya itabi kay shark. No? And we have the man. Maaring ikaw ito, or someone in your life. No? Dealing or relation with a man. And we have the heart. Love, deep affection, and caring. Sinasabi dito, yun nga, you need to take care, good care. Maaring may mga deep affection with someone or may mga love situation. Yan, problema, mga situation na maaring hanggang ngayon is bitbit mo pa. Ganyan. Handito rin yung pagkakaroon with the shark and the heart. Pag pinagtabi mo yan, is pagkakaroon ng kasakiman, no? Sa isang sitwasyon na related ang love. Maaring yung isa sa inyo is sarili niya lang ang iniisip niya, ganyan, pag pinagtabi mo to ha, at naaring nagkakaroon yung isa sa inyo ng emotion, o maaring ikaw rin masyadong emotional sa nakita ko dito. Pag ito pinagtabi-tabi, hindi ko nakitang good siya. Yan, kung ano man yung love na yan, maaring may mga tao o may tao na magbibigay ng love, o kaya may mga tao na nagkakaroon ka ng affection, o may tao na you want to care. May mga tao na gusto mong ibalik yung love. Anything na related to a love. Maaring dito sa tao na to, ganyan, di ba? Maaring nahandod pa rin yung situation na nagkakaroon ka ng emotion dahil sa tao na to. Ganyan, handod pa rin yung affection. No, yung mga deep affection, kung sino man yan sa buhay mo. Lalaki man yan o babae. And may vulture tayo, may mga depression, anxiety, worry, that someone is against you. Yan, may mga tao o may tao na nakakaramdam o makakaramdam ka ng anxiety o mga pag-aalala. May mga tao, yung may mga against sa'yo, ibig sabihin, may mga tao na ikaw ito or vice versa ha. Saan kita ko dito? Someone is against you. Baka itong tao na to, sino? Tawag sa akin. Baka yung tao to or baka ikaw yan. We have the older woman. Maybe you are dealing. Lagay nga natin itong dealing or relationship with an older woman. Maaring ito is mas matanda sa'yo ng isang oras. Sabi ko sana, isang oras. Maaring mas matanda ka dito or mas matanda siya sa'yo. Kahit na 1 year lang. Pero, o maaring nanay mo to. Maaring karelasyon mo matanda. O kaya you are dealing. Maaring ito is lola mo, di ba? Kung sino man tong matanda na to, ewan ko sa'yo, kuhanin mo, gusto mong ipapasok yung matanda na yan. Baka itong matanda na to, nagkakagusto sa'yo, di ba? O baka kaya may karelasyon ka na may edad, di ba? Kung ano man yan, or vice versa. Okay. No, o kaya ito naman tao na to is may ginagawa siyang masama sa'yo, they working out, di ba? Nang hindi maganda against you, di ba? Anything, ipasok mo yung sarili mo dyan.
O baka naman ikaw yan. Diba? Tingnan natin ang iyong energy. Aries energy. Bakit po? Ano yun? Okay. Ay, talagang bumaksak siya, no? Okay. Ang energy mo, ang nakikita ko sa'yo is parang you're jungling with something kasi parang may mga tension talaga na hindi pa na totally natatapos sa buhay mo, no? Sa nakikita ko to. And you want to be stable doon sa part na yun and gusto mo magkaroon ng kaliwanagan o gusto mo magkaroon ng clarity or clear situation doon sa part na yun, no? Sa nakita, either to your money, yan, either sa relationship, no? Sa nakita ko dito. Iba naman sa inyo is, ano po yun, anak? Yung iba sa inyo is, bakit kaya may tao dito na parang want to be independent? Parang want to be independent at gusto niyang gawin yung mga gusto niyang, ano yung gagawin niya yung mga gusto niyang gawin. May tao dito ako nakikita gano'n. May tao dito na hindi magpapatalo o ayaw magpatalo. Ako nakikita dito. May isang sitwasyon, parang hindi ko alam kung ikaw Aris parang may nakita akong paglaban sa isang sitwasyon mo sa buhay na gusto mong magkaroon ng magandang resulta doon. Pero, ang nakita ko dito is if this is a relationship, ang nakita ko dito, iba dito may third party no? Parang hindi yung sitwasyon na gusto mong ipaglaban yung sitwasyon na yon, pero you want to be independent at gagawin mo yung gusto mo. Kung this is a laba, pero yung energy mo is ganun daw ang nakikita ko dito. Parang may mga paglalabanan ka na isang sitwasyon, may mga sitwasyon na magja-jungling ka kasi may mga tension pa na hindi pa totally natatapos. And then also, marami ka daw na gagawin na, iba sa inyo, marami kayong kakausapin, marami kayong actions na gagawin, marami kayong opportunity na gustong gawin, o kaya nahandun din yung sitwasyon na marami kayong gagawin na task or marami kayong gagawing priorities this time sa iba sa inyo. Yan, iba dito makakakausapin nyo. Ganyan. Iba dito is merong mga sitwasyon na magiging sad ka. Parang there's a sadness situation ako na nakikita dito. Ang nakikita ko rin doon sa sitwasyon mo, hindi ko alam kung ikaw or marami or isa. May tao kasi ako nakikita na there's a bullying. May bullying situation ako na nakikita. May bullying. May conflict. Malaki man o maliit yan. Siguro magkakaroon ka ng isang sitwasyon na pakikipag-usap sa isang tao o sa maraming tao na maaring may mangangatwiran ka, ganyan. O kaya is maaring sasabihin mo yung gusto mong sabihin, ganyan. Sana hindi siya malaking away o hindi maging maganda, hindi maging pangit yung result, no? May battle, may aray ko, ano yung throat chakra ko? May nakita akong betrayal no? May betrayal. Yun. Sana wag naman ganun ka pang. May nakikita rin kasi ako na tao na mataas ang ego. Baka ikaw, kasi you want to be independent, gagawin mo yung gusto mong gawin kasi of the ego. Ganyan. Baka magmamataas ka. Pero you want to fix something. Maaring ganun, no? Sa nakita ko dito. Yan. Parang yung may mga parte rin ng buhay mo, kuhanin mo lang yung sa'yo doon kasi ang dami yung energy talaga na magiging ups and down yung feeling o kaya magiging back and forth yung feeling mo. Ganyan. Yun. Ano ang parating kay Aris? May mga argument
sa iba. Makipag-agreement ka o makipag-usap ka na medyo may konting discussion in life. Bakit 9 of Swords ang parating sa kanya? Ay, ang ganda na sana eh. Biglang sumundot itong ano eh, no? Okay. Ang ginaw. Ang ginaw ako. Ang parating sa'yo, meron daw, maaaring makaka-receive ka? Makaka-receive ka ng communication, a text message. Ako na nakikita na maaring ito, tataan nyo palagi tayong vice versa, maaring sa anak mo or mas bata sa'yo. Sa nakita ko ito. Na maari din yung iba sa inyo is may marireceive kayong money. Hindi ko alam why. Pero may money ako nakikita. And then also, ang parating din sa iyo is may mga biglaang mangyayari sa iyo na maaring ika-frustrate mo. O maaring ito is hindi mo magustuhan. Ganyan. Maaring may mga sitwasyon na magkakaroon ka ng self-imprisonment dun sa bagay na yun, sa sitwasyon na yun na biglang mangyari sa iyo o mga nangyari sa iyo. Sa nakita ko dito. Maaring sa trabaho mo, di ba? Mga biglang mangyari na isang sitwasyon na hindi maganda. Ganun, na ikainis mo. O kaya may mga negative happen dun sa trabaho mo o sa karelasyon mo man yan, ganyan, o sa pera mo, ganyan. And then, so also, ang nakikita ko dito is mayroon daw makikipag-usap, ikaw ay makikipag-usap or may makikipag-usap sa'yo, maaring a friend or karelasyon mo ito or anak mo ito o pamangkin mo, pwede rin. No? So, baka ito si older woman o yung si man. Na maaring magkakaroon ng paghihigpit, either maghihigpit siya or ikaw ang maghihigpit. Maaring may karelasyon ka, naghihigpit siya sa'yo, ganyan. O kaya may mga bagay na maghihigpit ka na, ganyan. O kaya itong makikipag-communicate sa'yo is talagang may mga maaring mainis ka dito o magkaroon ka ng frustration dito sa makikipag-usap sa'yo o kakausapin mo. Ganyan, sa nakita ko dito. Sa nakikita ko rin sa iba, meron kang isang idea or meron kang isang situation na gusto mong madaliin sa nakikita ko dito. Pero, ang nakikita ko sa'yo is hindi mo siya magawa-gawa. Ganun nakikita ko. Hindi siya mag-success, kumbaga. No? Yun nakikita ko. Kaya minsan nakakaramdam ka rin dito ng feeling hopeless. Nagiging ano ba to? Na-imagine mo parang helpless na, wala nang pag-asa, ganyan. Parang nakakaramdam ka ng ganun. Parang gusto mong i-rush yung bagay na yun. Hindi ko alam, siguro sa pera, sa relationship, kung saan man bagay yan. Ganun nakikita ko. Maaring vice versa tayo ha. Pag hindi naman energy mo, huwag mo nang kuhanin. Okay? Ano dapat iwasan ni Aries? Parang may ano kayo. Parang you have a victim mentality. No? Nagkakaroon kayo ng ng negative thought sa ibang aspeto ng buhay mo. Bakit po temperance ang dapat niyang iwasan? Anong ibig niyo sabihin? Ay? Sabay ganun. Okay. Ang sabi dito is, you need to follow your heart. Kahit sa aspeto ng buhay, you need to follow your heart kung gusto mo talaga ng 10 of Cups sa buhay mo, no? Sa nakita ko to. Kailangan dito is, nahulog. Kailangan sa'yo, ba't may nagsisinungaling? Kailangan daw sa'yo is, you need to try to progress or try
mo daw na i-analyze yung mga sitwasyon dito. Kumbaga, you need to be patient sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, no? And iwasan mo rin daw yung magkaroon ka ng sama ng loob o mag-isip ng sama ng loob. Iwasan mo rin daw yung magkaroon ng pagiging makasarili, no? Sinasabi dito. Kumbaga, try mong magkaroon ng mga kalmadong sitwasyon, ganyan. Mga katahimikan o kapayapaan o pagkakaisang sitwasyon. Yun daw ang pinaka-the best, no? Yan. And then also, is magkaroon ka ng mga bagong plano, mga bagong strategy, or mga bagong pananaw sa kinabukasan mo. Sinasabi kasi dito is kailangan mong, you need to sacrifice kung talagang gusto mo magkaroon ng 10 of cups in your life. Kung saan mga aspeto ng buhay mo yan, no? Sinasabi dito sa'yo, no? Kailangan is balance, kailangan is, yun, yun ang sinasabi. Natatawa kasi ako kasi hindi ko alam paano explain ko sa'yo to. Baka mamaya sabihin niyo, hindi yan ako ate. Hindi ko naman alam, hindi ko naman sinasabi na ikaw to. Kaya nga, general reading, ha? Yun ang nakikita ko. Wag mo lang, sabi dito kasi is, wag lang daw sarili mo yung isipin mo. Kasi parang nakikita ko dito, parang may tao kasi ako nakikita na makasarili. Or may tao ako nakikita na parang walang pagkakaisa. May possessive, may mga possessive situation. Hindi ko alam in what way yung nakikita ko na may tao dito na naghihintay kasi naghihintay siya. May taong naghihintay. May tao na nag-o-offer siya ng isang sitwasyon because of sa kanyang pangsariling ano ba to? Pangsariling happiness, ganyan. Sa nakita ko. And also, may mapang-angkin, hindi ko alam kung sa ari-arian siya or mapang-angkin with comes to a third party, ganyan, sa nakita ko dito. Meron nagkakaroon ng hindi pagkakatugma ng isang energy dito, no? May hindi pagkakasunduan, may walang pagkakaisa, maaring nagkaroon ng mga puot o galit o paghihiwalay ng isang tao o relationship ito sa iba, no? Nagkaroon ng talaga, hindi pagkakasundo, no? Dito, kailangan daw sa'yo is patient and balancing sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa trabaho mo man yan, sa pera mo man yan, sa relasyon mo man yan, sa kaibigan mo man yan, sa karelasyon mo man yan, sa lahat, ito. Kailangan daw is mag-sacrifice o magsakripisyo, no? Pagbago. Okay na kailangang magkaroon ng pagpapatawad, ganyan, sa nakita ko dito, magpatawad. O pinakailangan na gusto mo na i-let go yung isang bagay sa sitwasyon mo, i-let go mo. Hanapin mo yung ikabubuo ng 10 of cups mo. Ganun. Pero, maging patient. Diba? Tingnan natin when it comes to a love life. Love life is sa lahat, no? Sa nakita ko dito is sa lahat yan. Ibig sabihin ay kapatid, magulang, karelasyon, girlfriend, boyfriend. Bakit hermit? When it comes to a love. Tsaka vice versa, ha? Ay. Okay. Sa nakikita ko sa'yo, ano ba itong buko? Umaano sa tenga ko. Okay. Sa nakita ko sa'yo, someone, maaring ikaw or vice versa, someone is want a new beginning. May taong magusto, nag-iisip siya parang nag-iisip siya. No, ng solusyon, nag-iisip siya ng paraan, o nag-iisip siya ng katotohanan, ganyan, or hindi yung sitwasyon na paano gawin, paanong simula, parang hindi yung pag-iisip, pero nakita ko sa kanya parang nagkakaroon siya ng depression sa buhay niya. Itong taon na to, nagkakaroon siya ng negativity. No, parang itong taon na to is in a dark place kasi ang nakikita ko sa kanya is gusto niya ng resetting o gusto niya ng new beginning sa'yo, no? Ikaw or vice versa ito, no, when it comes to a love.
Yun ang nakikita ko sa kanya. Pero handun yung depression. Handun yung nalilet down siya ng situation na to. Kasi maaring hindi niya makita yung liwanag o hindi niya masabi yung gusto niyang sabihin. Ganun sa nakikita ko ito. Maaring magulo pa yung isip niya or maaring nagkaroon ng mga conflict or may tao na may boundary sa nakita ko dito o handun talaga yung disagreement, yung hindi pagkakasunduan ng sitwasyon na to, no, sa inyo when it comes to a relationship. Yun na nakikita ko. Kasi somewhat ay new beginning. Pero hindi ko nakikita na nagkakaroon ng successful ay inday. Tama nga dito si Devil, oh. Diba? Ibig sabihin is someone is toxic sa relationship, no? Yung isa sa inyo is makasarili sa Kim. Yan, obsess or sarili niya lang iniisip niya. As long as masaya siya. Yan ang nakikita ko. Pero kung kayo is magkahiwalay nito, it's good. Pero kung kayo is magkasama or vice versa tayo, maaaring isa sa inyo nag-iisip pa rin na magkaroon ng beginning sa inyong dalawa. Sa nakita ko to. Kasi ang nakita ko to sa tao na yun, it's more on self. Ganyan. Buti wala siyang cups, diba? Ganun. Pagnanais, siguro sa pagnanais lang, ganyan. Kasi hindi yung pagiging makasarili kasi. Hindi ko alam kung ikaw or someone o vice versa tayo, ganyan. Sarili niya lang iniisip niya. Kumagahan din sa sitwasyon na pagsisunungaling. Ganyan. Yun ang nakikita ko. Siguro hindi naman kayo lahat yan. Kung ano mo ko sa'yo yan. Kung nagkahiwalay kayo, gusto kanya kausapin. Kung kayo pa, isa sa inyo, nagiging toxic. Diba? Kasi it's more on obsession. Tingnan natin ang iyong money, Aries. Or pagkakaroon ng kasakiman. Ganyan. Ang money mo, medyo hindi yata maganda yung money mo, ah. Kung titingnan mo pa lang sa card, money mo, oh. Kitang-kita mo na. Ay. Ginaw. Okay. When it comes to a money, sa nakita ko naninimbang ka, no? Kasi we have the 2 of 2. Yes, when it comes to money, may mga siyempre, frustration. Ganyan, sa nakita ko dito. There's a delay happen in your life. Kung may mga wini-wish ka para makamtan mo yung iyong kasaganaan or hindi naman kayo lahat to, kasaganaan in life or may mga sitwasyon na basta may delay siya, may cancel and delay, nagkakaroon kasi ng frustration when it comes to money sa nakita ko. Pero tinatry mo pa rin siya na balansehin. Tinatry mo pa rin siya na maging maganda yung sitwasyon na to when it comes to money. Kahit na medyo hirap ang nakikita ko dito, no? Sa ngayon, nakikita ko na nagkakaroon ka ng self-doubt siguro sa sarili mo, sa mga decision in life mo, sa mga nagiging plano mo. Ganyan, nagkakaroon ka siguro na na parang nabibeing held back ka ng nakaraan ng isang sitwasyon sa buhay mo or there's a fear of change na gawin mo yung mga plano mo. Maaring ganun. Kaya hindi ko rin nakikita siguro si growth kasi parang siguro when it comes sa money mo, kapag naghakbang ka at nagplano ka, gusto mo agad mag-success siya. Maaring gano'n sa iba, hindi lahat, diba? Kaya nakita ko sa'yo dito, may mga plano na maaaring makakancel to growth. Kumbaga growth, yun yung ikaka-growth mo, no? Pero indecision ka doon. Nalilito ka. Nagkakaroon ka ng mga few options. Natatakot ka. Diba? May nagkakaroon ka ng self-doubt sa sarili mo. Kumbaga, natatakot ka dun sa the unknown situation if ever na gawin mo yung bagay na yun. Kasi gusto mo siguro agad na mag-success ka dun. Ganyan. Kasi
hindi ganun bigla eh, no? Sa nakita ko dito. Sa ngayon, when it comes to your money, is you try to make it balance, pero mahirap o nahihirapan ka, no? Sa nakita ko dito. Kailangan sa'yo is a new beginning when it comes sa pagpapatakbo ng kaperahan. Kailangan is balance and mas more mong kailangang magkaroon ng, you need to be prepared, kailangan mong, this is your personal power mo na to. Kasi tandaan mo, yung successful mo, nasa yung mga kamay, di ba? Kailangan pag-isipan mong maiki paano mo paplanuhin yung iyong pag-angat sa pera, yung stability mo. Diba? Yun ang sinasabi nito. Tingnan natin kung ano ang advice sa'yo. Universe advice po. Ayun, lumabas uli siya. Advice. Bakit po? Okay. Hindi na, nilalamig yung pa ako. Okay, ang advice niya sa'yo is kailangan mo daw is a new beginning into your life, no? Sinasabi dito, kailangan mo na ngayon na magkaroon ng balancing either to a relationship or to your money or sa ang aspeto ng buhay mo yan, no? And then, sinasabi dito is kailangan sa'yo is mga planning to growth o you need to learn, sinasabi dito, no? Be responsible. Kailangan dito is focus and give an effort kung saan bagay, kung saang sitwasyon niya ng buhay mo. Sinasabi rin dito na you need to think to the future. Sinasabi dito, no? And wag maging, kumbaga wag lang sarili mo ang isipin mo. No, isipin mo rin yung mga tao na nasa paligid mo. In a good way, no? Be responsible nga, sabi nga dito eh, no? And then, syempre, kailangan dito is, kailangan ng magkaroon ng good partnership kung sino man yan sa buhay mo. Kaibigan mo man yan, kasama mo sa trabaho yan, karelasyon mo man yan. Kailangan dito is appreciation to each other, ganyan. Magkaroon ng mga sabi nga dito is growth and learn, di ba? Ang sinasabi ito. Kailangan yun. Kailangan ngayon is sa'yo is a resetting into your life kung sa amang aspeto ng buhay mo yan sa nakita ko dito. Be stable, maging stable ka raw sa buhay mo kung sa amang aspeto ng buhay mo na medyo nagkakaroon ka ng struggle o nagkakaroon ka ng problema. Kailangan yun is marisolbahan mo. No? Yan. Kailangan is pagkakaisa. Siyempre, pagkakaisa, balanse, ganyan. Love. Yan. Ang sinasabi. Arigato naman si God bless.